Saan ka man naroroon, mahal ko, mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado sa pluma at direksyon ni Lubimin Aquino dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, hindi may paliwanag ang saya ni Carla dahil meron na naman si Remo sa kanyang tabi. Ngunit nagbago ang kanyang nararamdaman dahil sa tawag galing sa asawa ni Remo. Lalo na nang napakinggan niya ang sinabi ni Remo kay Ella na mahal niya ito. Sa gabi ding yun, pinalis ni Carla si Remo at walang nagawa ang lalaki kundi umuwi. Nagtataka si Ella sa biglang pagdating ng kanyang asawa. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kwento natin pinamagatan. Palayain mo na sana ako. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. My heart, I need your love. Nandito na ako sa apartment ni Carla. Pero, sandali lang. Nakalak sa labas. Ibig sabihin, wala si Carla. At bakit hindi niya sinasagot ang tawag ko sa kanya? Anong ibig sabihin neto? Umalis siya? May humintong sasakyan sa harap ng bahay. Sinundan ba ako ni Remo? Anong gagawin ko? Makipaghiwalay na kaya ako sa kanya? Anong gagawin ko? Sabihin ko na ba sa kanya na kalimutan na niya ako? Na maghiwalay na lang kami? Napalayain na lang ako? Anong dapat kong gawin? Maaari ko po bang makausap si Carla, tita? Pwede ba, Remo? Tantanan mo na ang anak ko. Mahal ko si Carla, tita. Kalokohan yan. Paano mo mamahalin si Carla? Meron ka nag-asawa. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Tita. Sinisira mo ang buhay ng anak ko. At kung talagang mahal mo ang anak ko, palayain mo na. Tita. Gawin mo ang sinasabi ko. Kung hindi mo gagawin,
Alam mo na kung ano ang gagawin ko. Tita, Ang kapal na mukha mo. Akalain mo, may mukha ka pang humarap sa akin. Samantalang ninakaw at ipinagbabawal ang relasyon nyo ni Carla. hindi ko magawa yan, tita. At bakit hindi? Kahit malaman ng asawa mo ang ginagawa mo. Para sabihin ko sa'yo, kaya kong gawin ang sinabi ko sa'yo. Huwag mo akong subukan. Dahil hindi ko gustong manatili ang anak ko sa isang pagmamahal na bawal. Ikinalulungkot ko ang ginawa ko. Pero ito ang palagi mong iisipin, Carla. Alam ko na maintindihan mo rin ako balang araw kung magiging isang ina ka na. Wala kahit sinong ina ang may gusto na mapahamak ang kanyang anak. Ang kapal ng mukha niyang humarap sa akin. Samantalang alam niya na bawal ang relasyon niyo. Mama, Hindi mo naman ikakamatay ang hindi makipagkita sa kanya. Mama, Kung nakayanan mo na hindi makipagkita sa kanya ng isang araw, 2 araw, 1 linggo, buwan, o 1 taon, hanggang hindi mo na siya makikita kahit kailan. Hindi ako naniniwala na ikakamatay mo ang hindi niyo pagkikita. Basta isipin mo na kabit ka lang, na nakikihati ka lang at kahit kailan, hindi mo makukuha ang buo niyang pagmamahal at atensyon. Huwag kang umiyak. Hindi mo dapat iyakan ang isang relasyon na puro kasalanan at wala kang kinabukasan. Wala ka ring makukuha dyan kung hindi habang buhay na pagkakasala. Mama, Uulitin ko, anak. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. At isipin mo, nakapagtapos ka ng pag-aaral. Pero ano ang ginagawa mo? Hindi pa huli ang lahat, anak. Magbago ka at magsimula ka muli. Alam ko na makakahanap ka rin ng lalaki na karapat-dapat dyan sa pagmamahal mo. Ano na ngayon ang plano mo? Ngayon, lumalaki na ang haka-haka mo na nagluloko ang asawa mo na si Remo. Alam ko, Papa. Tulad ngayon. Akala ko, pumasok siya sa opisina. Pero, wala naman daw siya doon. Tignan mo. Pero nakahanda na ako, Papa. Sa oras na may malaman ako, palalayain ko na. Ano? Masakit man natanggapin. Pero mas masakit kung alam ko na may kahati ako. Pero hindi pa ako lalayo sa kanya, Papa. Kahit kailan, hindi ko din kasi inakala na may diferensya ka, anak. Hindi ko rin alam, Papa. Kung alam ko sana na hindi ko mabibigyan ng anak ang minamahal ko, hindi na sana ako nagpakasal kay Remo. Girl, I need you. I need your love. Kailangang mag-usap kami kay Carla. Hindi ko kaya na mawala siya sa buhay ko.
Hindi ako lalayo dito sa lugar nila. Lalo na sa bahay nila. Makikita ko siya mula dito sa kinaroroonan ko kung lalabas siya. Kahit anong mangyari, kailangang makausap ko siya. May motorsiklo na huminto sa harap nila. Sino kaya yon? Lalaki naman. Ayun. Pumunta sa bahay nila Carla. At si Carla ang nagbukas sa pintuan nila. Pumasok ang lalaki. Sino kaya yon? Hindi maaari. Kahit anong mangyari, hindi ko hayaang may ibang lalaki na magmamay-ari kay Carla. Kahit ikamatay ko to, dadaan muna siya sa bangkay ko bago niya maagaw sa akin si Carla. Ang cellphone ko. Si Ella ang tumatawag. Hello? Remo, Han. Saan ka? Sinabi ko naman sa'yo, papasok ako sa opisina. Anong sinasabi mo na pumasok ka? Tumawag ako doon kanina, pero sabi nila wala ka daw doon. Bakit? Minomonitor mo ba ako, ha? Ano? Hindi. Tumawag lang ako para sabihin ko sa'yo na dadaan muna ako sa opisina bago ako pupunta sa mall. Ha? Malapit kasi sa mall ang opisina ninyo. Pasensya ka na kung hindi mo nagustuhan ang ginawa ko. Hindi siya ganon. Ako ang dapat humingi ng paumanhin sa'yo. Nagkaroon ako ng breakfast meeting, kaya hindi ko na nasabi sa'yo. Okay lang. Sige, gawin mo na ang trabaho mo. Bye. Bye. Alis na ako dito. Baka kung ano pang magawa ko. Hindi ko nagustuhan ang nakita ko. Kung ako, hindi nila papapasukin. Pero kung ibang tao, si Carla pa mismo ang nagbukas. Hindi maari to. Ano bang nangyari sa inyo ng kaibigan mong si Edmond? Napakalakas ng boses mo kanina habang nag-uusap kayo. Pinaalis mo na naman na parang aso. Yun ang dapat sa kanya, Mama. Pakialamero kasi. Pakialamero ka mo. Oo! Walang kahit sino na kikialam sa akin kung anong nararamdaman ko. Natulad sa akin na ina mo, ganon? Ikinalulungkot ko, Mama. Pero, sarili ko ito. Buhay ko ito. Problema ito ng puso ko. Tama. Problema nga ng puso mo. Pero hindi naman tama. Kasi kasalanan niyang pagmamahal mo sa may asawa. Kasalanan ko ba kung sa kanya ko nakaramdam ng pagmamahal? Malinaw na kasalanan. Kasi hindi na malaya ang taong minahal mo. Mama, Napakabait na binata si Edmond. At nagmamalasakit lang siya bilang isang kaibigan dahil hindi niya gusto na mapahamak ka. Dapat magpasalamat ka kasi nagmamalasakit yung tao sa'yo. hindi yun pagmamalasakit, Mama. Kundi nangingialam siya. Wala siyang pakialam sa akin. Ano? Ay, nakapag-aral ka naman sa pagkakaalam ko. Pero naging bobo ka dahil dyan sa walang kwentang Mama, pagmamahal. tama na. Huwag kayong mag-alala. Para wala na kayong ikinagagalit, babalik na lang ako sa apartment. Ano? Bakit, anak? Wala na ba akong kwenta na ina? Hindi na ba ako mahalaga sa'yo? Kasi wala ka nang naririnig sa mga sinasabi ko. Sorry, Mama. Hindi niyo kasi ako naiintindihan. Mahal ko si Remo.
Sapat na ikakamatay ko kung mawawala siya sa buhay ko. Naiintindihan ko kung ano ang nararamdaman mo, anak. Kasi naranasan ko din ang magmahal. Ang pagkaiba lang, may asawa yung tao na minahal mo. Ibig sabihin, gusto mong maging kabit habang buhay. Sana yan ang isipin mo, anak. Gamitin mo yung utak mo at hindi lang ang puso mo. Girl, I need you. I need your love. Akala ko ba marami kayong gagawin sa opisina nyo? Kaya maaga kang umalis kanina. Masakit ang ulo ko. Kaya umuwi ako agad. Tinapos ko lang ang meeting ko. Kung gusto mo, masahiin kita para makapag-relax ka. Huwag na. Makapagpahinga naman siguro ako. Ganun ba? Sige. Pasok na ako sa kwarto natin. Ano na kayang nangyayari sa asawa ko? Iba na ang nakahalata ko sa kanya sa mga nakaraan. Hindi ako manhid para hindi makahalata. Nakakaramdam naman ako. Hindi pwede na mananahimik na lang ako. Na magtatago na lang sa isang tabi. Kailangan kong malaman kung ano ito. Ito na yung sinasabi sa akin ni Papa na nagkatotoo na yata. Iyan ang nahalata ko noong nakaraan, Papa. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Palagi na lang siyang ginagabi. Porket nag-overtime daw siya. At kung minsan naman, maaga siyang lumalabas dahil may breakfast meeting daw sila. Oh, kahit ba pakikipag-usap niya sa'yo, lumamig na rin ba? Ganyan nga, Papa. Kapag darating, tuloy-tuloy na sa kwarto namin dahil pagod daw siya. At kung ano pa dyan ang rinarason niya. Meron pa nung nakaraan, madaling araw na nung dumating. Pero nagpaalam sa akin na matutulog sa kanyang opisina. Pero umuwi din. Napagod daw, kaya umuwi ka agad. Gusto mo ba na kausapin ko siya? Huwag na, Papa. Baka magagalit at sasabihin niya na nagpapatulong ako sa inyo. O sige. Ngayon, wala ka ng ibang gagawin. Pero bantayan mo siya. Sana nga, hindi magkatotoo yung mga sinabi niyo sa akin, Papa. Hindi ko na tuloy alam kung matatanggap ko. Kailangang nakahanda ka, Iha. Dahil malaki ang dahilan kung bakit ginawa yun ng asawa mo. Ano ba itong nangyayari sa akin? Hindi natatanggal sa isip ko ang nakita ko kanina. Hindi pwede na may ibang mangagaw kay Carla mula sa akin. Tulad ng nasabi ko, kahit ikamamatay ko, nakahanda ako. Basta lang hindi mawawala si Carla sa akin. Bakit?
May iba kayang lalaki sa buhay ni Carla, maliban sa akin. Hindi ako papayag. Kailangan sa akin lang siya babagsak. Wala nang iba pa. At kung meron man, kahit yun na lang ang aking ikamamatay, nakahanda ako. Basta lang hindi mawawala sa akin si Carla. Pwede ba tayong mag-usap, Remo? Inaantok na ako. Gusto kong makapagpahinga at matulog. Ganyan na ba palagi? Sa bawat paghingi ko na mag-usap tayo? Gagawin mong rason yung pagiging antukin mo? Sinabi ko naman sa iyo na masakit ang ulo ko at masama ang pakiramdam ko. Bakit? Ano bang problema? Ganyan na lang palagi. Alam ko, may iniisip ka kaya masakit ang ulo mo. Ella, ano ba yung pinagsasabi mo, ha? Hindi ako manhid, Remo. May pakiramdam ako at may nahahalata ako. Sabihin mo lang kung may nahanap ka ng iba. Iba ka na, Remo. Malaki na ang pinagbago mo. Tama na! Hindi mo alam ang pinagsasabi mo. Nagseselos ka sa wala. Sana nga. Sana hindi ako nagkamali. Dahil kung malaman ko lang na nagloloko ka, hindi ko na alam. Ella, Hindi porket wala tayong anak. Kaya madali lang sa'yo na talikuran mo ako. Hindi ko pahihintulutan na ganun na lang. Girl, I need you. I need your love. Mga giliw naming tagapakinig, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kwento na pinamagatang Palayain mo na sana ako. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Inihahandog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Kept that love alive. I can't forget you, and